Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, impunto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 20 tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Kagkaron sa mga headline. Oplan kontra bahagin lunsar sa Dole DPWH kag Iloilo City Government. Tanan nga barangay sa probinsya sa Iloilo magabaton sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang. Responsable nga pagaboy sang basura ginpanugyan ni Mayor Trenias sa publiko. DTI Region 6 sagot na ginabantayan ng presyo kag supply sa mga school items sa Western Visayas samtang nagahilapit ang pagbukas sang klase. Konstruksyon sa Iloilo Government Center nagapadayon. Opisina ni Mayor Raisa Trenias bukas sa pagbisita ni DILG Yusek Jed Patrick Mabilo. Kag Comelec Iloilo City nakaproseso sa masobra 1,500 ka mga application sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Oplan kontra baha ginlunsar sang Dole, DPWH kag Iloilo City Government. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Emma Rose Santiagudo. Ginlunsar sa Department of Labor and Employment Region 6, Department of Public Works and Highways Region 6 kag Iloilo City Government ang Oplan kontra baha sa Tikod Lapas sang Martes. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias, Engineer Johnny Puras sang Iloilo City District Engineering Office, Ricardo Gutierrez, Assistant Regional Director sang DPWH 6, Attorney Sixto Rodriguez, Regional Director sang Dole 6, kag iban pa nga opisyales ang nasambit nga programa. Sa idalom sang Oplan kontra baha, 70 ka benepisyaryo gikan sa 7 ka barangay sa syudad ang ipaidalom sa Dole Tupad Program. Agud maninlo sang suba kag mga waterways halin sa Inaktakan, Tikod sa Lapas, pakadto sa Tabuk Suba sa distrito sang Haro. Ang programa magalawid sang 31 ka adlaw kung sa diin kada adlaw magabaton sila sang 550 pesos o kung sa kabugusan nga 17,000 pesos. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Trenias, tuman ka importante ang programa agud matinduan ang waterway sa syudad kag mapunggan ang pagbaha. Dugang sang alkalde nga kun matapos ang 31 ka adlaw, plano Manila nga dalon pagid ini sa iban pa nga parte sang syudad agud matinluan pa ang iban nga waterways, partikular sa distrito sang Molo kag Haro. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magabaton sa 200,000 pesos ang tanan nga barangay o kung nga ang ara sa 1,721 ka barangay sa probinsya sa Iloilo sa idalom sang bawat barangay makikinabang sa national government nga may kabilugan nga 344 million pesos nga suporta halin sa Malacañang ipaagi naman sa Iloilo Provincial Government. Sa idalom sang programa
Katungasang pondo o kun 100,000 pesos kada barangay gapain sa educational assistance ang kwalipikado nga mga estudyante. Kada eskolar magabaton sang 20,000 pesos suno sa Kapitolyo. Hatagan prioridad ang mga incoming fourth-year students o kung mga estudyante halin sa pigado nga pamilya. Pamilyang apektado sang unemployment o kung pamilya nga wala sang college graduate. Ang mabilin nga 100,000 pesos naman sarang nga gamiton para sa pagbakal sa mga kagamitan kaangay isang CCTV cameras, patrol vehicles, kag street lights o kung mga DRRM initiatives sang barangay. Ang pagpanagtag sa nga mga suporta posible igapatuman sa bulan sang Hulyo kadungan sang Iloilo Provincial Liga ng mga Barangay Day antes sang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Radyo Pilipinas News. Responsable nga paghaboy sang basura ginpanugyan ni Mayor Raisa Treñas sa publiko. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Eme Rose Santiagudo, Dapat mangin responsable sa paghaboy sang basura kag likawan ang paghaboy ilabi pa sa suba, creeks kag waterway sa syudad. Ini ang ginpanugyan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa publiko kadungan sa paglunsar sang Oplan kontra baha sang Martes nga may tinutuyo nga tinluan ang waterway sa syudad pinaagi sa Dole Tupad program. Suno sa alkalde, dapat ang mga residente mismo sa palibot sang waterways ang mangin responsable kag ihaboy ang ilang nga basura sa insakto nga lugar. Magluwas sa paglunsar sang Oplan kontra baha, plano man sang city government nga mag-set up sang traps para sa basura sa palibot sang waterways. Sa tanan nga barangays hindi lang siguro dito sa lapas, we have to make sure nga ang ato ng basura ihaboy din natin sa sakto. Ang mga barangay natin may na-identify ng mga areas kung diin kita pwede nga ihaboy ang mga basura natin. Kahit may mga days kita kung saan o gina-pick up ang ato ng mga basura. Actually, in some of the barangays mula dito sa syudad, may ara na in partnership with Coca-Cola. Ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Department of Trade and Industry Region 6 hugot nga ginabantayan ang presyo sa mga supply sang school items sa Western Visayas samtang naghihilapit ang pagbukas ng klase. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Hugot nga Herbas. ginabantayan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 6 ang presyo kag supply sa mga basic school items sa Western Visayas. Sandig sa ilalabing ulihing nga monitoring sa 35 ka retail outlet sa rehiyon, nagapabiling establang supply kag husto ang pagpresyo sa mga school supplies. Ang monitoring nagasakop sa mga essential school items, lakip na ang notebook, pad paper, writing instrument, crayons, eraser, kag tarahal. Nagapabilin man nga bughana ang mga stock sa mga lokal nga baligyaan bangod sa regular nga replenishment sa mga supplier. Wala man siyang may namutikan ang ahensya nga sinyalis ang holding o kung price manipulation. Magapabilin ng hugot kapag bantay sang DTI Region 6 agod maprotektahan ang mga konsumidor sa hindi nagakaangay nga pagtimbok sang presyo kag sa pagpasiguro nga mangin steady ang supply sang nasambit nga mga balaklon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sa Iloilo Government Center ang nagapadayon Radyo Pilipinas. sa balita ni Hope Naghatag Dorichante. sang update ang Department of Public Works and Highways kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa padayon nga development nga ginapatindog nga government center sa Santa Barbara. Suno sa Kapitolyo nagapadayon ang roadway embankment kag konstruksyon sang drainage kag slope protection structures. Nagsugod naman ang pagpatindog sang Phase 1 sang anom kapanalgan nga multipurpose building. Una na nga ginpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. nga nabato na ang 100 million peso nga budget allocation sa idalom sang 2024 General Appropriations Act para sa multipurpose building Phase 1. Naka-request naman ang probinsya sang dugang nga pondo sa national government. Igapresenta naman sang gobernador ang proyekto sa mga potensyal nga private partners. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Dorichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga bukas ang iyang opisina sa pagbisita ni Department of Interior and Local Government
Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog. Suno kay Trenyas nagapabilin nga bukas ang iya opisina para sa tanan nga luyag magbisita. Gina-welcome niya man ang pahayag ni Mabilog nga luyag sining magbisita sa opisina sang alkalde sa iya opisyal nga katungdanan bilang DILG USEC. Dugang pa niya nga mas importante ang padayon nga serbisyo sa mga Ilonggos kaysa sa politika. Una naging pahayag ni Mabilog nga plano niya bisitahon ang opisina ni Trenyas matapos magsumpa ini bilang DILG USEC for Public Safety. Agud may istoryahan pa kung ano ang mga proyekto nga pwede mapatuman sa syudad. Radyo Pilipinas News. Comelec Iloilo City nakaproseso sang 1,523 ka mga application sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, naglabot sa 1,523 ka mga applications ang dugang na proseso sa Commission on Election Iloilo City sa ginhiwat nga last day sang voters registration sa Mayo 18 nangin matalon sa aktibidad bangod sa bulig sa mga partner agencies kasang organization nga nagbuylog sa event. Ginpasalamatan sang COMELEC ang Robinsons Iloilo, Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection Iloilo City, DepEd Iloilo City General Services Office, West Visayas State University ROTC, WVSU Young Student Ambassadors kag augmentation sang registration team gikan sa Office of the Regional Election Director. Ang tanan nga process applications naman igapidalom sa hearing sang Election and Registration Board nga hiwaton sa mabot nga Hunyo 1. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. May pagsaka sa numero sang combat operations ang militar sa isla sang Negros agud matap na ang pagpamatay sa mga rebelde sa mga inosente nga sibilyan sa komunidad. Suno kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson, sa pagpamatay nga ginahimo sa mga rebelde, may isugmaan nga ginako sang NPA nga sila ang may kahimuan sang krimen. Humulin sa tuig 2021, 36 na ka-insidente sang pagpamatay ang ginahimo sa mga rebeldeng komunista sa isla sang Negros. Sa pagpangusisa dugang sang militar, ang mga ginpamatay sa mga rebelde nga pumuluyo, wala nagapati sa ila ginapanindugan kag may iban nga ginaligar naghatag impormasyon sa militar. Hindi maguntat ang militar sa paglagas sa mga nabilin nga rebelde bangod krimen ang ila ginahimo kag paghatag sila sang kabalaka sa komunidad. Nahibaluan nga naglabot na sa 24 ka mga rebelde ang napatay sa intensified operation sang militar sa banwa sang Tuboso kag Kawayan sa probinsya sang Negros Occidental. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nakabaton sang bulig ang pamilya sa mga napatay nga rebelde sa enkwentro sa banwa sang Kawayan sa Negros Occidental halin sa gobyerno. Pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office sang Kawayan, Negros Occidental, 15th Infantry Mulavi Warrior Battalion kag 3rd Civil Military Operations Battalion gintugyan ang mga bangkay sang rebelde sa ilang mga himata. Sa pagtugyan sang pamilya, nagaladman sila sang pangamuyo paagi kay Reverend Father Philip Palacios. Ginpasiguro naman sang gobyerno nga pagatagaan sila sang insakto kag disente nga lubong. Gintagaan man sang family food packs kag bugas sa mga pamilya sa napatay nga rebelde. Ang nasambit nga akto pagpakita sang suporta sa mga pamilya kag paghatag respeto sa mga napatay nga rebelde. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, liwat nga magapatigayon sang distribusyon sang fuel cash assistance ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 6 sa mga benepisyaryo gikan sa transport sector subong adlaw. Hiwaton ang distribusyon sa opisina sang LTFRB compound sa Tabuk Suba, Haro. Sa datos ng ehensya may masobra 1,000 ang una nangan hatagan sang ayuda sa first batch nga ginatapuan sa mga jeepney drivers kag mga taxi drivers. Sa mga mag-claim sang ayuda dapat magdala sang notarized deed of undertaking, valid ID sang operator, 2 ka kopya, photocopy sang professional driver's license sang driver nga may 3 ka specimen signatures. Signatures ang driver nga kag-approve nga payroll. Sa bayan naman sa mga corporation kag kooperatiba, dapat nga may dala sila nga board resolution
May arasing valid ID sang operator kag authorized representative, notarized deed of undertaking, photocopies ang professional driver's license kag nga pirmado ang ilang nga ngalan sa approved payroll. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, duha kagatos ka project beneficiaries ang Project Lawa kag binhi sa Barbasa Antique ginpaidalom sa training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenyeta. Ginpaidalom sa training sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office 6, pinaagi sa Risk Resiliency Program o kung RRP ang 200 ka project beneficiaries sa projects Local Adaptation to Water Access o kung LAWA, kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o kung binhi sa Barbasa Antique. Ang training nagamarka sang stage 3 sang cash for training component sa idalong 20 kaadlaw nga implementasyon sa projects Lawa kag binhi. Tinatuyo nga tudloan ang mga partner beneficiaries ang kinahanglanon nga ihibalo kag mga galamiton para sa pagmaintenas ang ila lugar kung saan ginapatuman ang proyekto. Lakip sa ginpatpat ang sustainable farming practices kag community-driven strategies. Yaraman sa training ang representante sa Department of Trade and Industry o DTI kag Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para maghatag sang technical discussions para sa livelihood sustainability kag financial preparedness. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pursue your passion. Ini ang panawagan sa Canadian playwright sa mga kababainhan nga luyag mangin playwright. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Raga pa nang balik sa balita si Marian Grace Erenyeta. It's so worthwhile in life to pursue your passion. Ini ang nangin mensahe sa Canadian playwright nga si Anna Charterton para sa kababaihan nga nagahandong nga mangin playwright o kung mangin kabahin sang industriya sang arts. Pahayag ni Chatterton, importante nga magapadayon kag magtuo sa kaugalingon bilang isa ka artist bisan wala pa sang manggad, magarbo nga balay o kung mahal nga salakyan. Para sa iya, wala ginatakos ang material nga mga butang ang matuod nga kalipay kundi sa passion kag dedikasyon nga ginahatag sang isa ka tawo sa iya ginahimo. Dugang pa niya nga mas mangin makahulugan kag worldwide ang kabuhi kung ginapursigi ang talento kag handom sa arts. Yari si Chatterton sa Iloilo City kaupod ang pila ka playwright sa bilog nga kalibutan para sa ika-13 nga Women Playwrights International Conference o kung WPIC nga magalawig tubtub Mayo 22. Ang kahiwatan nagatingom sa kababaihan nga playwrights, theater practitioners, scholars kag cultural advocates sa bilog nga kalibutan. May hiwaton nga WPI reading, workshop performances, dramatic readings kag panel discussion sa sunod sang 5 ka adlaw. Ang WPIC isa ka flagship gathering sa Women Playwrights International nga isa ka non-profit network nga gitukod sang 1988 nga may mission nga ikonekta ang kababaihan sa teatro kag ipakita ang ilang hinuoan sa kalibutan. Ang kahiwatan sini nga tuig lang imposible sa partnership sa Iloilo Dinag Young Foundation Incorporated o kon IDFI. I think that's kind of what this distills down to is it's such a worthwhile life to pursue your passion and to translate your experience of life on the page, on the stage. It's a way to make life more meaningful. And that's why I think some people, they try and go the right route. They become a lawyer, they become a business person. But I've met many, I'm a mentor a lot of the time for emerging artists. And, I've met a lot of retired people who now are writing because they followed the right path to make a stable income, but actually all they want to do is to write about their experience. And so I think it's just a very worthwhile and rewarding life to stick it out as an artist, even though you may not have the fanciest house or car, or you have to cobble together a living. But I think all of us, from everything that we're saying, it's a more meaningful, worthwhile life if you have a passion for the arts to pursue it. Nabatian ang kabayang sampahayag ni Chatterton para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagparabot sa simpatya ang Police Regional Office Negros Island Region sa pamilya kagimata ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas sa Bacolod City Police Office bangod sang hinali sini nga pagtaliwan. Si Police Lieutenant Colonel Vargas nagalagad sang pila ka dekada sa Philippine National Police nga may profesionalismo kag commitment. Ang iya pagtaliwan mabatyagan gid sang bugos nga organisasyon kag sang komunidad
nga iya ginaalagaran. Sa karon ginaimbestigaran pa sa Bacolod City Police Office ang insidente sa kung ano ang gintunaan sa kamatayon ni Vargas nga nasapwan patay sa ila balay sa Bacolod City. Ginpasiguro sang PRO NIR nga isa ka tulid nga investigasyon ang ginapatigayon sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Provincial government sang Aklan nagbaton sang No Object Letter 1 para sa pagpatuman sang halos 630 million pesos nga farm to market road project. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Malipayon nga Yerbas. ginbato ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang no objection letter 1 para sa I-Build sub-project nga pagpanami sang poblasyon Tigbawan Alasas, Mamba Medina Panipiason Farm to Market Road nga may upod nga mga tulay. Ang sulat personal nga gindaho sa gobernador ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Central Office ng Department of Agriculture. Ang nasambit na proyekto ginakabig pinakadako nga DAP-RDP scale-up sub-project nga nagabalor sang halos 630 milyones pesos. Tiun mahuman ang proyekto ang ginalauman nga magapasanyog pagid sang palangabuyan sa mga mangunguma sa probinsya sa Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Free theoretical driving seminar ganiwat sang LTO Region 6 sa Robinsons Pavia kabayan sang LTO Scholarship and Livelihood Program sang ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Ginatos ka LTO scholars ang nagtipon sa Robinsons Mall, Pavia para magtambong sa duwa ka adlaw nga theoretical driving course seminar sang Land Transportation Office 6. Ang aktibidad kabahin sang theoretical driving course sang Land Transportation Office 6 pagi sa ila sini nga Pilot LTO Scholarship and Livelihood Program nga isa ka prioridad ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanila ug ginpangunahan ni LTO Region 6 Director Attorney Gadioso Edospan II ang pagpahangop sa mga tumalambong nga magpamati ka magtuon sa lecture agud mangin disiplinado nga mga motorista sa palaabuton kag mapasangkad ang ihibalo sa road safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Region 6 target nga mangin kampiyon sa 2026 palarong pambansa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Target sa Department of Education Region 6 nga maging kampiyon sa sining nga tuig nga palarong pambansa. Sa interview sang Radyo Pilipinas, Iloilo Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd 6, ginpahayag niya nga ginahandaan sa mga atleta gikan sa rehiyon ang manginhampang sa palarong pambansa kag kumpiyansa ang regional office sa abilidad sang kada atleta. Pahayag pa ni Escolar nga kung hindi maging mapinalaron nga makuha ang kampyonato, target man sa regional office nga mangin rank 2 o kung masustain ang rank 3 kapareha sa 2025 palarong pambansa placement. Madumduman nga nakakuha ang Dacham sa Convivraa sa 44 ka gold, 54 ka silver, kag 58 ka bronze sa regular sports sa palarong pambansa 2025. Samtang ginpabutyag man ni Escolar nga isa sa mga prioridad sa DepEd 6 amo ang pagsiguro sang safety kag mangin maayo ang kahimtangan sa panglawas sang bug-os nga delegasyon labi na gid sa mga student athlete. Mayara man sang upong nga medical officers ang delegasyon sang Mivraa sa Agusan del Sur kung sa diin paghahiwaton ang palarong pambansa. Mag-standby ang medical team sa sulod sang 24 oras kada adlaw agud masiguro nga gilayon nga mahatagan sa nagakaigo nga bulig medikal kag pagbulong ang sinuman nga magbatsyag sang indi maayo sa tion sang practice o kun sang kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ginalantaw bilang potensyal nga destinasyon sang cruise tourism. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torichante. Padayon nga ginakilala ang Iloilo City bilang potensyal nga destinasyon sa cruise tourism sa tapos magbalik sa syudad ang French Cruise Company para sa isa ka photo kag video shoot. Kung madumduman sang Enero naghiwat sang site inspection ng kumpanya sa diin ila na eksperyensyahan ang manggaranon niya kasaysayan,
heritage site kag nagkalain-lain nga pagkaon sang syudad. Katuyuan sang produksyon nga mapakilala ang Iloilo City sa International Cruise Market kag mapabaskog ang posibilidad nga madala ang syudad sa cruise itinerary sa Southeast Asia. Nagalaom ang DOT nga maduso pagid sini ang Iloilo City bilang nagausbong nga cruise destination pinaagi sa pagpakita sang historical nga atraksyon kag lokal nga kultura sa global audience. Nagapati si DOT6 Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez nga masundan pa ang pag-abot sang cruise ship sa Iloilo City sa tapos padulungan sa una nga higayon sang MV Pacific Venus. Kung madumduman, nag-maiden call sa Iloilo City ang barko sang 2019 sa diin ginatos ka Japanese tourist ang nagpanaog kag naglibot sa syudad kag nagsaksi sang kultura sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 21 ka mga mangunguma gin-install bilang bagong atagias ang duta sa Sicaba, Cadiz City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Formal na nga gin-install bilang bag-o nga tag-iya sang duta ang 21 ka agrarian reform beneficiaries sa Sicaba, Cadiz City sa Negros Occidental. Ang installation ginpatigayon sa Department of Agrarian Reform, Negros Occidental 1 North, kasunod sang pagparagtag sa mga Certificates of Land Ownership o CONCLOA. Ang duta nga ginapag-iyahan sadto ni Angelina Benedicto ang may kalaparon nga masobra 5 ka hektarya. Kasunod sang madinalagon nga aktibidad, ang mga bagong nga tag-iya sang duta mahimo man nga magpanghawan, magdumala kag magtalauma sang lubos sang ila na baton nga lupa. Ang pagpanagtag sang CLOA kag pag-install sa mga benepisyaryo isa ka pamatuod sang padayon nga pagdunga sang DAR nga masiguro nga mapanag-iyahan na sa mga local food producer ang mga duta nga ila ginatalauma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 20 na kita tuig 2026 sa dugang pa nga balita kag impormasyon. Please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Tan-aw gid sa aton subong aga si Ma'am Aldia Noblesa Tarosa, Sir Magdaleno Pardo, Ma'am Maria Pag-asa, si Heart Ineres, Mr. Ramil Arquilios. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kada aga. Kag sa tanan naton nga mga FB live viewers, thank you gid sa inyo and good morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baclay, maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.